mo na ba yung dati? Kita ko na yan eh. Hindi pa nang... Oh, sinasabi ko na nga ba, tingnan mo. Diba? Maraming salamat. Hindi pa tapos yung kampanya dito sa Hanoi. Please sit down. Nabatiin ko rin ang ating mga kasama sa delegasyon ng Pilipinas dito sa bisita na ito sa Vietnam. Andito po ang Agricultural Secretary na si Kiko Laurel na siyang pumalit sa akin sa Department of Agriculture at napakahalaga ang kanyang trabaho ngayon dahil ay marami tayong pinag-uusapan na sa Vietnam dahil nga sa agrikultura at tayo'y pinapaganda natin ang sistema ng agrikultura ngayon sa Pilipinas kaya siyang namamahala dyan sa ating mga ginagawa. The Trade and Industry Secretary, Secretary Fred Pascual. Dito rin, siya ay nasa Department of Trade and Industry dahil meron kami kanina lang, nakipag-meeting kami sa VIN Group. Siguro kilala nyo kung sino yung VIN Group. Oo. Yung iba sa inyo nandun sa VIN Group. Dahil sila na ay gustong pumasok nila sa Pilipinas, pwede magiging expat kayo sa Pilipinas pagka nasa. Pero papasok sila sa Pilipinas dahil interesado sila na gumawa ng baterya at yan ang pinaka-importanteng teknolohiya ngayon at pati na magdala ng mga EV or electric vehicles. Kaya ito po ang linalakad ni Secretary Fred Pascual ng DTI. Dito rin po ang ating National Security Council Secretary Ed Año. Andito po siya dahil alam nyo naman ay kailangan natin makipag-ugnayan sa ating kapitbahay, Vietnam, para naman maging mapayapa ang South China Sea. Alam natin maraming nangyayari diyan at mas mainam na meron tayong usapan para hindi naman magkagulo, para maiwasan natin ang misunderstanding, pagka magkamali, madisgrasya, madaling lumakihan. Kaya nandito siya kasama natin para ating kausapin ang ating mga counterpart dito sa Vietnam para magkaroon tayo ng mas matibay at mas malawak na pagkakaisa. Also here, kasama po natin is the Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Baka mas kilala nyo siya bilang Mr. Don Silueta. Nung kumakampanya pa siya, iniisip niya, nung sa balota, papalitan na nga niya yung pangalan niya. Imbis na Anton Lagdameo, gagawin niya Mr. Don Silueta. Hindi pumayag si Don. ang ating ambassador to the Socialist Republic of Vietnam, Menardo Montelegre. Ito siguro interesado kayo dito dahil ito ngayon ang officer in charge ng Department of Migrant Workers, ang officer in charge sa USEC, Hansled Kakdak. Nandito po siya. And kung di nyo po nabalitaan, ang Department of Migrant Workers ang bago na departamento na itinayo dahil sa dami ng kailangan gawin at tulungan sa ating mga OFW sa inyo. At magiging mas matibay, mas maraming tulong, mas mabilis ang pag-uugnay. Kaya naman,
ito'y napaka-importante at naging napakalaking bahagi na talaga ng buhay ng Pilipinas ay ang mga OFW. Ang National Commission for Culture and the Arts, Chairman Victorino Manalo, nandito siya yung the Philippine Coast Guard Commandant, Admiral Ronnie Gaban. Siya po ay nandito kasama po ni Secretary Ed Año dahil nga yung mga Coast Guard ng Vietnam at saka ng Pilipinas ipapatibayin natin ang kanilang pag-uugnay. Nandito rin ang ating BIR Commissioner, Commissioner June Lumagi. Lagi kong sinasabi, pag sumasama siya dito sa mga, pamimigay ko yung number mo para pagka may problema yung mga kamag-anak nila, diretso kang tatawagan. Nandito rin, nataon lang. At nandito kasama natin ang aking isang tiga-norte, ang ating Governor of Isabela, Rodito Albano. At I saved the best for last. At ipapakilala ko po sa inyo ang ating First Lady, Lisa Araneta Marcos. Ang aking mga kababayan na nandito sa Vietnam na matataas ang IQ, na patunayan ni Florante. Hindi lang mataas ang IQ, ay ang gagaling pa ng kumanta. Na insecure na si Florante, baka may kompetensya na siya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo na ngayong gabi na ito. Alam ko na marami sa inyo, malayo pa ang pinanggalingan at lumiban pa sa inyong mga trabaho upang makasama natin sa araw na ito. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong malugod na pagsalubong at pagsuporta sa atin. Kaya sinigurado ko na ang Filipino community ang una kong makasama dito sa pagbisita ngayon sa Vietnam. Andito tayo sa Vietnam para sa isang state visit. Ang Vietnam ay isa sa pinakamahalagang bansa na kaagapay natin dito sa Timog Silangan Asya at natatanging strategic partner ng Pilipinas sa ASEAN. Katulad ng Pilipinas, ang Vietnam ay isa sa mga mabilis na umuusbong na ekonomiya sa ating rehiyon. Nandito tayo upang mas lalong patibayin at palakasin ang pagtutulungan natin para sa ikabubuti ng ating dalawang bansa. Marami ang maaaring maitulong ng Vietnam sa paglago at pagyaman ng ating ekonomiya. We are happy that Vietnam's economy continues to grow and provide a positive impact to the ASEAN region. Ang kanilang masiglang ekonomiya at industriya ay katuwang ng Pilipinas sa pag-unlad ng pamamagitan ng ating active and sustainable partnership on trade and investment. Ang pinakamalaki lagi nating inaasahan pagka tayo ay nagkukulang ng bigas sa Pilipinas ay ang linalapitan natin lagi ang Vietnam. Ngayon, pinapatibay na natin, sana yung produksyon natin ay dahan-dahang aakyat o wag na dahan-dahang maaakyat agad. Ngunit hanggat dumating yung araw na yon ay ganun, gumagawa tayo ng mga trade agreement sa kasamang Vietnam para matiyak naman na meron tayong supply sa Pilipinas. I am proud to note also that there are several notable Filipino brands that have established their presence here in the Vietnamese market for a few years now. Some of them have been here since the mid-90s. I know they have been providing quality products and reliable service to Vietnamese consumers. Ang aking pagbisita ngayon sa Vietnam ay isang magandang pagkakataon para makahanap pa ng mas maraming investment dito sa bansa, mapanatili ang ating magandang relasyon pangkomersyo at mapagting ang ating pakikipag-ugnayan na politikal, seguridad sa bahaging ito sa Timog Silangang Asya. Isang patunay na malapit na ugnayan ng ating dalawang bansa ay ang tinatawag nating people-to-people connections. At kayo, ang mga Pilipino na nandito sa Vietnam, ang patunay kung gaano kalapit ang ating mga bansa.
Noong dekada 90, marami tayo mga professional na nakipagsapalaran dito sa Vietnam at tumulong sa kanilang pagbangon sa ilalim ng programang Doi Moi, yung pronounce Doi Moi. Kasama ang ating mga ininyero sa mga tumulong sa pagtataguyod ng infrastruktura dito sa bansang ito. Yung iba sa inyo ay tuluyan ng naninirahan dito. Kahit sa sulok ng mundo na mapuntahan ko, ang mga nakakausap kong mga hari, pangulo, mga punong ministro, lahat sinasabi sa akin na magaling, masisipag, at maaasahan ang mga Pilipino. Hindi ako magugulat kung sa mga susunod na araw ay maririnig ko muli ang paghahanga ng ating mga kasamahan dito sa Vietnam sa ating mga kababayan. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat dahil napapadali ang aking trabaho dahil sa magandang reputasyon na itinaguyod nyo sa pamamagitan ng inyong sipag at tiyaga dito sa Vietnam. Siyempre, hindi natin nakakalimutan ang patuloy na pagsuporta sa ating bansa ng mga overseas Filipino dito sa Vietnam. Ito ay sa pamamagitan sa inyong patuloy na pagpupursige at pagpapadala ng pera sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. At ang mga remittances na ito ay hindi lamang nakakatulong sa inyong pamilya, barangay o bayan. Tulong na rin po ito sa ating buong bansa. Bilang pasasalamat, ako at ang ating kasamahan dito sa kabinete ay magpupursiging iahon ang ating bayan mula sa kahirapan na naranasan natin sa panahon ng pandemya. Masasabi ko sa inyo na lumalakas na ang ating ekonomiya ngayon. In 2022, our gross domestic product, which is the size of the economy, increased by 7.6%, well above our target of 6.5%. The third quarter of last year, our GDP increased by 5.9%. It was spurred on by the robust domestic consumption, by the continued expansion of our industry and service sectors. Your government will continue to strive for a better future for every Filipino. We know of your sacrifices and the hardships that you have been through. We are one with you in achieving your aspirations for a better future for your children, your loved ones, your communities, and your country. Batid natin na sa araw-araw na paggising natin, iisa ang ating pangarap para sa ating mga mahal sa buhay at para sa ating bayang sinilangan. Ang mabuhay ng may dangal, may kapayapaan at may kasaganahan. Kaparte ko sa inyong mga pagsisikap at damako ang inyong malasakit sa ating kapwa Pilipino. Nakikipag-alyansa tayo sa mga bansa gaya ng Vietnam upang maabot natin ang mga pangarap na ito sa pamamagitan ng mahusay na pakikipag-ugnayan sa larangan ng seguridad, kalakalan at ekonomiya. Magtiwala kayo na patuloy na sumusuporta sa ating pamahalaan sapagkat ang pangarap ninyo ay pangarap ko rin. Kaya maraming salamat sa inyong sakripisyo na nagpapasikat sa ating bansa. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga remittance na naging napakalaking bahagi na ng ating ekonomiya, kung hindi sa inyong pagpaganda ng reputasyon at ng pangalan ng Pilipinas sa buong mundo. Na sikat na tayo at kinikilala na maaasahan na hindi na kailangan masyadong pagsabihan at alam na ang ginagawa. Doon nga sa ibang lugar ang biro sa Pilipino, yan yung mga Pinoy, the king and queen of overtime. Dahil lahat ng overtime kinukuha ng mga Pinoy. Dahil dyan ay gumanda talaga ang reputasyon natin. Hindi lang bilang mababait na tao, hindi lamang dahil magagaling kumanta at sumayaw, kung hindi magaling na magtrabaho at tapat sa kanilang ginagawa, sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi kinakalimutan ang bayang sinilangan, hindi kinakalimutan ang Pilipinas. Maraming salamat sa inyo at sama-sama tayo sa pagsulong ng Pilipinas. Mabuhay ang lahing Pilipino, mabuhay kayong lahat. Ang Pangulo
Republika